So mas maliit yung size ng gulong sa likod. Hindi siya plastic. Yan, ganda ng kulay niya. Malambot yung upuan niya. Ito sa lubak, punta natin. Oh, di ba? Ganda. Maganda yung laro ng suspension, oh. Oh, nag-iiba-iba yung kulay. Tunggan ng ano, ang ganda ng imanobra. Malaking storage seat, malaking footboard, may passing switch, kill switch, hazard. Ang daming feature kumpara dun sa Honda Click. Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Today we have here is the Suzuki Access 125. So i-review lang natin siya. Napaganda retro looking scooter ni Suzuki, no. Start tayo dito sa kanyang engine. Sa kanyang engine ay naka 4-stroke single cylinder air-cooled SOHC 2-valve fuel injected engine equipped with Suzuki Eco Performance. So meron din silang Suzuki Eco Performance, which is sa mga Honda is ESP Plus. Sa ano naman, Yamaha is yung Blue Core. So yung ano niya, CVT niya is nakatago dito. Kasi napakalaki nung katawan. Parang ano siya. Side niya is parang kamukha nung Bergman. Ayan. So we have here yung kanyang gulong. Maxxis na gulong na 10 inches. Hindi ko alam kung kulay puti ito. Parang silver na matte. Kanyang size is 90/100. Sa harapan is we have 12. So mas maliit yung size ng gulong sa likod kaysa dito sa harap. Dito sa harap is mas malaki yung kanyang mags, 12 inches. Ang size is 90/90 naman. The same na Maxxis tire. Tapos dito sa may bandang harap na braking system is single pot caliper na Nissin caliper. Tapos maliit na rotor disc. Ewan ko kung anong size nito. 200mm siguro to. So telescopic fork. Tapos itong ano niya guys, tapaludo niya is hindi siya plastic. Ano to? Bakal. Hanggang dito sa side. Ito plastic na to. Dito sa side nito. Dito bakal pa din. Hanggang dito sa ilalim. Yan, bakal siya. So meron tong tatlong available na kulay sa market. So we have metallic matte black and also pearl grace white. And yung nandito ngayon na unit natin is solid ice green. Yan, ganda ng kulay niya, oh. Yan. Yan, mamaya i-test drive natin to. Tayo sa kanyang upuan. Malambot yung upuan niya. Tsaka malaki. Grabe, very spacious yung upuan niya. Ito yung NMAX natin guys. Yan, malambot din naman to eh. Yan, malambot. Halos magkapareho lang sila. Pero dito kasi sa NMAX, pag ganun na siya eh. Medyo lumiit. Dito, talagang malapad. As in, sobrang lapad. Kaso dito, medyo manipis na yung foam. Pero dito talaga, malambot din. At ganda rin yung texture nung seat cover, kulay brown. And then, napaka-spacious din yung kanyang footboard. Yan, try natin. Diba? So, yan. Mga 5'8" ako. So, ito yung aking paa. Maganda rin kasi pwede mong ilagay dyan, sa harap. Parang may cruising na rin siya. Cruising footrest. Kagaya dun, sa ating NMAX. Pero mas malaki yun eh, mas mataas. Ito, konti lang. Pero ang laki ng footboard nito compare sa ibang mga scooter, gaya ng Honda Click, yan, SkyDrive. Malayong sobrang laki nito. So marami ka ring malalagay dito. Meron na rin siyang sabitan na pinamalengke. Tapos meron siyang dalawang, medyo malalim din. Yan. Ang ganda, oh. Try natin yung ating iPhone 17 Pro Max na Xiaomi. Lagay natin dito. Yan, sakto. Kaso nakalawit. Wala siyang takip, nakalabas lang. Ayan. Kaya huwag kayong mag-iwan dito ng mga gamit kasi madaling manakaw. Kahit naman may kahit naman may takip yan, pwede pa rin manakaw. Pero nga lang expose, madaling isuot yung kamay, makuha agad yung gamit. Hindi gaya nung mayroong takip, bubuksan pa nila. Yan, so dalawa. Meron din tayo ditong charging port na USB 2.0. Pwede kayong mag-charge dito. Dito na nilagay yung cellphone ninyo. Dito naman tayo sa kanya cockpit. Ito yung itsura ng cockpit niya pag magdadrive kayo. Sa harap is napakalaking panel gauge which is analog pa din. Buksan natin. Yan. May animation siya dito. So habang nag-animation siya, yung kulay niya is kasing kulay nitong fairings niya. Patay natin at ibukas natin ulit. O yun, nag-iiba yung kulay. Parang nag-green tapos pupunta siya ng
blue. So, maganda tong nilagay nila dito na accent light dito sa kanyang speedometer niya. Nandito yung ating orasan sa baba na digital, tapos yung fuel niya is digital na din. Dito naman sa gilid, yung kanyang mga stern signals. Ayan. Yung kanyang check engine. May hazard na rin pala to, guys. Ayan o. Ang ganda, 125 may hazard na agad. Tapos, ito yung kanyang high and low. And the same time, may passing switch na din. Ayan o. Ito ang wala na feature sa ibang mga scooter. Kahit yung NMAX natin, ito, walang passing switch yan. Maganda sana kung meron din, no. Nakakainggit lang kasi dito sa mga 125cc is meron na to. Ayan o. Then, turn signals, busina. Malakas din. At dito din, meron din siyang idle switch, no. So, ito na rin yung starter niya. Panda rin natin. Yun. Yun yung tunog. So, sobrang tahimik din niya. Tapos, dito na rin papatayin. May kill switch. Ayun, di ba? Ang ganda. Dito na rin yung starter niya. Tapos, ito yung kanyang hazard. So, overall, very minimalistic yung look. Ayan. At napakalaki yung ulo niya dito. Feeling mo talaga nasa ano ka rin eh. Mga 150cc ka din. Kasi hindi siya yung typical na maliit na 125cc na motor. Isa pa sa nagustuhan natin dito is yung kanyang side mirror. Ito, chrome yung kanyang side mirror. Hindi siya kulay itim. So, bilog yung kanyang side mirror at meron siyang goma dito sa may gilid. So, na-complement talaga yung retro look, retro style ng motor na to. Tignan naman natin yung kanyang ilaw. So, dito sa kanyang bandang harapan, ayan, meron siyang chrome na ano dito. Plastic din ata to. Plastic. Tapos, LED na siya. Tingnan natin yung high. Yung high. Yun, meron siyang maliit na ilaw doon. Yun yung high niya. Ayan. Tapos, meron tayong DRL dito na maliit lang sa baba ng ating logo na emblem. Yung ating turn signal, I think hindi pa to LED. Pero malakas at malaki. Try natin yung hazard. So, ayan yung tsura nung harapan. So, very retro looking style. So, may combi brake na din pala to. Pag nagpreno ka dito sa likod, sabay na din yung sa harapan. Kanyang, ang laki nung ano, hindi siya masyadong matigas. Itong footrest niya. Grabe oh. Ang laki. Ngayon dito sa ating NMAX. Maliit lang, manipis. Ayan, pero maayos yung pagkaka-design niya. Hindi rin siya nagkiklik. Ewan ko kung in the long run, medyo maglulus yung ano niya. Pero ang ganda. Hindi nga lang siya, hindi lang siya parang seamless yung pagka-design nito dito sa gilid. Halatadong may footrest talaga siya. Ayan. And then, isa sa mga wala na din sa ibang mga scooter is yung kanilang kick. Kung sakali na ubusan ka ng battery sa kalsada, hindi mo mapaandar yung motor mo gamit yung starter. Meron kang backup dito na kick starter. Ayan. Nandito siya sa may bandang gilid. So, very good feature pa rin to. In case na hindi mo mapaandar yung motor mo. Meron din siya ditong reflector sa gilid. Tsaka meron din pala ditong guys, lagayan ng pinamili. Hindi lang siya dito, meron din dito siya sa ilalim ng upuan. Pwede mo kong matago. Iba rin yung nyo, yung mating niya. Hindi siya yung dito lang. Yung iba kasi dito lang yung mating. Tas wala na sa gitna. So yung sa kanya lahat. So nga lang naputol lang dito. Medyo maganda sana kung pag ganun. Then dito sa may bandang likuran is yung kanyang tail light. Buksan natin. Ayun. So yun to yung tail light niya. Preno natin. Yan yung itsura ng preno niya. Then hazard. Yan. Yan. So very visible naman. So LED na siya. Itong mga flashers, turn signal is hindi pa. Isa rin sa kakaiba dito is yung ito, tambutso. Hindi siya yung bilugin na tambutso, no. Tignan nyo dito sa side. Yan, naka-flat siya. Yan. Kumbaga kakaiba. Madalas kasi yung mga tambutso
is mga malalaki. So ito naman, manipis yung tambutso niya. Tapos meron din siyang heat guard na bakal. At yun. Punta tayo sa kanya storage seat. Para mabuksan nyo yung storage seat is pupus nyo lang pakabila. Patayin nyo muna. Then push nyo. Yun. Click. Then magbubukas na siya. Yan. Very spacious. So dun sa Suzuki site, ang laki nito is 24.7 liters. Almost 25 kamo na. So kasyang-kasya yung helmet dito. May helmet dito ng Suzuki, half face. Kasyang-kasya siya. So kung tataka kayo bakit wala yung tangke dito, kasi yung tangke niyan nandito sa likod. Yun ang kagandahan kung bakit malaki tong storage seat niya. May kasama na ding tools. Yan. And then pag open mo naman yung gas, may mababasa kang lid nakalagay. Tapos push mo, then ikot. Yun. Bukas na siya. So, dito yung kanyang fuel tank. Ang ganda oh. Ang laki. Oh. Pero ito, plastic lang siya guys. Hindi kagaya ng mga fuel tank cover ng ibang mga motor na bakal. So, ito, plastic siya. Ayan. Tapos ang lalim nung ano. At very convenient, hindi ka nabababa ng motor. Tapos sarado mo. Very seamless lang. Ayan. Still dito sa likod is naka drum brake pa din tayo sa may bandang likod. Side stand kill switch din, meron din tayo. Ayan. Ayan. Meron siyang side stand kill switch. Napaka angas din itong ano niya guys. Grab bar pataas. Ganda. Chrome yung kulay. Solid. Sa sound check natin para marinig ninyo yung tunog ng Suzuki Access, and then iti-test drive natin mamaya. Let's go. Yan guys, so iti-test drive natin itong Suzuki Access. Sound check muna. Ang ground clearance pala nito guys is i-flash ko sa screen kasi nakalimutan ko sabihin. Tsaka yung kanyang seat height. So tayo ay 5'8 or 5'9 at flat footed pa rin tayo kapag sa bandang dulo tayo nakaupo. Yan, kayang kaya. Test drive na natin. Yun. Unang napansin ko dito is yung power delivery niya parang katulad sa NMAX. Hindi mo halata na mabilis na yung pag-angat ng speed. Yun, parang may delay siya pero mabilis na. Siguro kaya yung kanyang WMTC 57 km per liter, kaya ganun katipid kasi yung tuning nung engine. Parang siya pang duluhan. Yun hindi mo maramdaman na yung makina nagagalit. Yan, nasa 60 na tayo. 60. Grabe, ang sarap din ang sarap din dalhin. Medyo lang ako dito sa side mirror. Sa tingin ko may mas maganda pang salamin na pwedeng ilagay dito. Hindi naman ako against sa bilog, nagagandaan ako. Yung salamin niya na nilagay, may distortion. Grabe yung smooth ng makina. Kasi pag nasa Honda Click ka na 125cc din, pag tumatakbo ka ng mga 60, 70 ganon, maramdaman mo yung vibrate. Dito walang vibrate. Ang sarap. Ganda talaga ng Suzuki. Sana nga lang gumawa ang Suzuki ng sarili nilang version ng NMAX. Panlaban nila dun sa Honda tsaka sa Yamaha. Kasi big fan din talaga ako pagdating sa engine ng Suzuki, sa quality nung product na nila na gawa nila. Sa preno, malakas yung harap. Ayan ang ganda ng suspension. Gilid muna tayo dito. Ang ganda nung preno sa harap. Tsaka yung suspension niya maganda. Sa likod, okay lang, normal na drum brake. Pero sa harap maganda yung laro ng suspension
Telescopic lang siya, pero ang ganda ng laro. Hindi natin itatop speed to guys, kasi unang-una hiniram lang natin to, hindi sa atin to, bagong bago pa. Pero napatakbo naman natin ng 80. Mabilis siyang tumaas oh. Unti lang yung ano ko, unti lang yung throttle ko, pero mabilis tumaas yung ano niya, speed. Hindi mo ramdam yung vibration ng motor na to. Ganda yung pagkaka-tune. And guys, itong ilaw pala niya dito, ewan ko kung nakikita nyo to. Sana nakikita nyo. Itong ilaw niya dito, itong pinakita ko kanina na accent light niya, nag-iiba-iba yung kulay. Ayan nasa green siya. Ay, nag-iba siya. Naging blue na. Mamaya tignan natin kung mag-iiba yung kulay. Yun, nag-iba na, nagpumunta sa green. So parang RGB light siya. Hindi ko lang alam kung paano palitan, kung pwedeng siyang i-fix yung kulay. I think naka-fix na to na ganito, na hindi na nababago. Naglilipat-lipat siya. Very smooth naman yung lipat ng kulay. Ang tahimik ng makina. Ang ganda ng suspension niya Try nyo. Pumipreno tayo sa harap, maganda yung laro. Sana pala pumasok tayo dun sa kabila kanina, para matest natin yung suspension. Gilid muna tayo dito, hindi tayo magpapagas, pero gigilid muna tayo. May titignan lang tayo guys. So bago pa to, 977 km pa lang yung odo nya. So yan, 85,900 yung presyo ng Suzuki. Yung latest na B4 ngayon na Click, magkano? 86,900. Magkalapit lang yung nila, yung presyo nila. Pero alin sa dalawa yung pipiliin ko? Tunggan ng ang ganda ng imanobra. Kung papipiliin tayo guys, kung Honda Click or ito, sa tingin ko pipiliin ko tong Suzuki. Ang ganda ng performance, build quality, ganda. Yung kanyang fuel tank nasa labas, malaking storage seat, malaking footboard, may passing switch, kill switch, hazard. Ang daming feature kumpara dun sa Honda Click. Although yung Honda Click digital, na siya, digital speedometer, pero negotiable yun Ito gumagana naman to, useful naman to. So ganda ng suspension din Ito sa lubak, punta natin. Di ba? Ganda. Yung Honda kasi maingay yung CVT, garalgal tumunog, magkaka-issue agad sa knuckle bearing yung Honda Click. So ito build quality at saka yung retro style niya. Tsaka tong accent na nilagay nila dito, din to, plus points din. Ewan ko kung to, bright, nakalagay dito bright. So ibig sabihin, pag pinasok natin dito sa lilim, ay napipindot. Ito meron din pala siyang guys, sorry hindi ko napakita sa inyo kanina. So meron din siyang trip A, trip B, orasan, voltmeter. Ayan, bright, nakalagay dyan, bright Try natin dito sa loob. Ayan, bright, tapos pindutin natin. Nag-iiba yung kulay, mid. Ito yung liwanag nito, ayan, low. Sana nakikita. High, mid. Yung lakas ng ilaw nitong accent light pala. So pag linong press mo yan, ayan brightness, yan pala yun ibig sabihin niya, brightness. So ganda, daming features, solid, napaka solid. So yan guys yung ating review sa motor na Suzuki Access 125. So I hope na nakatulong sa inyo yung review na to. So shout out nga pala doon sa nagpairam ng motor, kay Jamie Almandres. So thank you sa pagpapairam at na-review natin yung Suzuki Access. See you guys on the next video. Thank you for watching.